Let's welcome the man of God, Brother Angel Monforte, to preach to us and teach. Everybody say, God bless you, Brother Angel. Thank you, Pastor John. Come on mga kapatid, let us offer God a clap of praise. Hallelujah, Jesus. Come on mga kapatid. God is good. Praise God mga kapatid, at marinan po muna tayo makaupo. Okay lang po papatay yung yung tawag dyan? Spotlight. Hindi ko mabasa eh. So ayun mga kapatid, good morning everyone and welcome to our Sunday service. Now mga kapatid, I will not be preaching today but I will be teaching today. So there's a big difference between preaching and teaching. So, teaching daw. So I will be teaching to you today Unlocking the Bible mga kapatid. Though hindi pwedeng ituro ng live ito, ng buo mga kapatid. So I got my reference from this book, from the Unlocking the Bible. And I encourage everyone when the opportunity comes mga kapatid, na makapag-aral ulit tayo ng Unlocking the Bible. Sa mga hindi pa po nakakapagtapos ng Unlocking the Bible, this is a great course mga kapatid to take, and this will deepen our understanding of God, our relationship with God mga kapatid. So, ayun mga kapatid, before I start, let us first go back mga kapatid from last Sunday's preaching entitled, hindi ko sasabihin yung title, basta it is about grace. Sino ang nakakaalala ng photo bars mga kapatid last Sunday, and please give a short context about it. So I will be giving a prize sa nakakaalala ng photo bars last Sunday and konting explanation mga kapatid. Go Sister Jenny. So, go, sino? Yung photo bar, yung main photo bars lang mga kapatid. Come on. Anyone, mga kapatid? Or kung hindi yung photo bars, yung title na lang mga kapatid, and please give a short context. Dami, sino una? Si Sister Joanne daw. Short context about the amazing grace. Explanation. Ano yan? So ayun, the amazing grace, and then ang main context last Sunday mga kapatid is the thought of God save us to sin no more mga kapatid. Sige, go Sister Mai. Yan. Parang sinabi niya na parang yung grace na binigay sa atin ng Panginoon is not just binigyan tayo ng grace ng Panginoon para hindi i-tolerate yung mga kasalanan natin, but then binigyan tayo ng grace ng Panginoon para maging better version at para may ayos natin yung Amen. So, ayun. So, Sister Joanne and Sister Mai, chat niyo ako mamaya. So, ayun. So, ayun mga kapatid, let us all pray muna mga kapatid. Let us all stand. O Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon sa umagang itong iyong pinagkaloob sa amin, Lord God Jesus. Maraming salamat Panginoon for this opportunity to speak of your word, Panginoon Lord God Jesus. Let you be the speaker, Panginoon, and let me be only, Panginoon, the deliverer, Jesus, of your words, Lord. Lord, I can't do this without you, Lord, Panginoon. Ikaw po ang maghari, Panginoon. Ikaw po ang manguna. Sa iyo po lahat ng papurit, pasasalamat sa iyo matamis sa pangalang ni Jesus. Amen. So thank you mga kapatid. You may all sit down. Now mga kapatid, before 2022,
we were planning about the sub-themes or about the theme ng buong 2022. We first came up with faithfulness, and then Brother John Sabiniano suggested togetherness. So, medyo napaisip kami sa togetherness, and ang ganda nung thought. Pero paano yung sub-themes? Ano yung magiging content or yung mga themes from January to December? And then we think about it, we thought about it, mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoon. And last January, we had teachable spirit. So, ang sabi rito sa photo bar si Pastor John, kung gusto mo magkaroon ng teachable spirit, you first need to learn how to be humble. So, we were introduced with the teachable spirit last January. Last February naman, mga kapatid, we were taught about obedience. So, from letter T to letter O, obedience, mga kapatid. Sabi dyan, your obedience to God will be rewarded. And last Sunday, mga kapatid, bakit ganun? Last Sunday, mga kapatid, inumpisahan natin ang series ng Grace. And ang photo bars last Sunday, mga kapatid, grace will not tolerate our sins. Sins are still sins. Grace, but God uses grace to give us light and revelation. It gives us a chance and hope. No, mga kapatid, pinag-iisipan ko mabuti kung anong itatopic ngayong Sunday. Ano yung connections from January to March? And now, mga kapatid, I found out that there are 3 components of salvation. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na merong 3 parte ang salvation? And that is grace, faith, and obedience, mga kapatid. So we were taught about Acts 2:38, mga kapatid. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So sa Acts 2:38, mga kapatid, merong 3 steps of salvation. And that is, first, we need to repent, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pangalawa, mga kapatid, we need to be baptized in water in Jesus' name, mga kapatid. At pangatlo, we need to receive the gift of the Holy Ghost, mga kapatid. If there are 3 steps of salvation, mga kapatid, I want to tell you right now that there are 3 components of salvation. Huwag niyo pong ma-misinterpret, mga kapatid. I am not making my own doctrine, mga kapatid. Magkaiba ang steps sa components ng salvation, mga kapatid. So these are the components of salvation: grace, faith, and obedience. Now, mga kapatid, last January, we were talking about teachable spirit. And teachable spirit comes with faith. Last February, we were talking about obedience. And it is also a component of salvation. And today, mga kapatid, we are talking about grace, which is the first component of salvation, mga kapatid. So let us go back, mga kapatid, from January. Teachable spirit, ang sabi rito, mga kapatid, kung gusto mo magkaroon ng teachable spirit, you first need to learn how to be humble, mga kapatid. Now, humility comes with the attitude of teachable spirit, mga kapatid. Hindi tayo magiging teachable, mga kapatid, kapag wala tayong pagpapakumbaba sa ating mga sarili. Kasi hindi tayo matututo, mga kapatid, kapag tayo ay nagmamataas. Sa isang klase, mga kapatid, mayroong isang professor. Kapag sa tingin mo mas magaling ka sa professor, papakinggan mo pa ba siya? Hindi na, di ba? Ganon din, mga kapatid, dito. Kapag sa tingin natin mas marunong tayo sa Diyos, mga kapatid, hindi natin ma-absorb yung kanyang mga salita kahit anong pilit ang gawin natin, mga kapatid. Kailangan natin ng pagpapakumbaba, mga kapatid, para tayo ay magkaroon ng teachable spirit. And that teachable spirit, mga kapatid, will form the faith inside your heart, mga kapatid, na paniwalaan ang mga salita ng ating Panginoon. So without teachable spirit, there is no faith. And without faith, there is no salvation. You get the point, mga kapatid? Next, mga kapatid, obedience. Your obedience to God will be rewarded. Bakit sinabi ni Pastor John na ang obedience natin ay marerewardan, mga kapatid? Because that is the third component of salvation. Kapag wala ang obedience, kapag hindi ka sumunod, hindi ka maliligtas, mga kapatid. We need to have faith, and the application of that faith, mga kapatid, is our obedience.
Next mga kapatid, March, grace. Grace mga kapatid, ito yung galing sa Diyos mga kapatid, na ine-enable tayo mga kapatid na umalis sa kasalanan mga kapatid, na humakbang palayo sa kasalanan mga kapatid. Dahil kapag tayo ay mananatili sa kasalanan, hindi natin maaabot yung salvation na ninais natin mga kapatid. Now, we will get deeper into that later mga kapatid. So, I just want to reiterate mga kapatid, the three components of salvation: grace, faith, and obedience. Now mga kapatid, what is faith? Sisimulan ko sa faith mga kapatid, kasi ayun yung January. What is faith? Ang sabi rito mga kapatid, when we believe the word of God in what it tells us to be true and instructs us regarding God's ways mga kapatid. Kapag faith mga kapatid, kailangan merong believe. Alam niyo ang problema sa atin mga kapatid? Marami sa atin ang nananampalataya pero hindi naniniwala. Marami sa atin ang nagsisimba rito mga kapatid pero hindi tayo naniniwala sa pinagsasambahan natin mga kapatid. Magkaiba ang pananampalataya sa paniniwala. At kailangan natin ng parehas na iyon, mga kapatid. Kailangan mag-connect yung pananampalataya natin sa paniniwala natin. Kasi hindi sapat na nananampalataya lang tayo pero hindi tayo naniniwala. Kasi mayroong kulang kapag ganun mga kapatid. Kaya kailangan natin parehas. So we need to believe the word of God in what it tells us to be true and instructs us regarding God's ways. Kailangan paniwalaan daw natin mga kapatid. Kailangan paniwalaan at panampalatayahan natin ang salita ng ating Panginoon. So, hindi ko sabi yan mga kapatid. Galing yan dito. Second one mga kapatid, the root word for faith is, in Greek is, pathos. Di ko sure yung pronunciation, patho or pytho, which means to be persuaded, to trust, to have confidence in mga kapatid. Pero ano ulit ang problema? Maaaring naniniwala nga tayo mga kapatid, pero hindi tayo persuaded. Hindi buo yung paniniwala natin, hindi solid yung paniniwala natin. Wala tayong confidence, mga kapatid, sa pinaniniwalaan natin. So when we believe, kapag tayo ay naniwala mga kapatid, kailangan confident tayo roon. Kailangan, kapag naniwala tayo, nagliligtas ang Diyos, kailangan confident tayong ililigtas tayo ng Diyos. Kapag naniwala tayo na inalis niya tayo sa kasalanan, kailangan confident tayo na inalis niya tayo sa kasalanan mga kapatid. We need to have that confidence. We need to be persuaded mga kapatid. We need to have that solid faith mga kapatid, that solid belief mga kapatid on the Word of God. And lastly mga kapatid, faith is our part in response to God's grace. Ito yung parte natin mga kapatid. At ang sabi dyan, ito ay response mga kapatid sa grace na ibinigay ng ating Panginoon. So kapag response mga kapatid, ang response ba mga kapatid tahimik? No. We need to do an action. We need to have that connection mga kapatid. Para masabi natin may response tayo. Kailangan merong feedback. Mga kapatid. And that is faith. Next mga kapatid, obedience. True faith isn't merely a mental assent. Akala kasi natin dati mga kapatid na ang pananampalataya or ang faith mga kapatid ay nasa isip lang. Nananampalataya ako sa Diyos. Iniisip kong nananampalataya ako sa Diyos. Hindi sapat iyon. It is not just a mental assent mga kapatid. Hindi lang siya nasa utak, but it has a corresponding action called obedience. There is a response, there is an action mga kapatid called obedience. And obedience is a proof of our faith. Ito yung nagpapatunay na tayo ay nananampalataya, na tayo ay naniniwala. Sabi sa Hebrews 11 verse 1, for faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo, nananampalataya tayo mga kapatid. At ayun ang nagpapatunay mga kapatid. Ang nagpapatunay roon mga kapatid ay ang ating pagsunod. So ulitin ko mga kapatid, kailangan meron tayong pananampalataya, kailangan meron tayong paniniwala, at kailangan meron tayong pagsunod. Kailangan merong pagsunod mga kapatid.
Minsan dito tayo natatalo sa pagsunod. Because we post Bible verses, mga kapatid, without applying it with ourselves. Ang dami nating Bible verses sa page natin, mga kapatid, pero na-apply ba natin? Hindi sapat na binabasa lang natin. Alam niyo, mga kapatid, kanina, natatawa na lang ako kasi yung sinakyan kong tricycle, mga kapatid, yung sinakyan kong tricycle papunta rito, yun yung kaaway ko nung elementary, mga kapatid. As in, ayoko sana sumakay sa kanya kanina. Pero doon ako tinuro. Ano magagawa ako, mga kapatid? Tapos kasi yun yung grade 4 ako, mga kapatid, sa King Solomon ako nag-aaral. Every time na uuwi ako, doon ako dumadaan sa may shortcut, sa may banda sa kanila, mga kapatid. Every time na makikita niya ako every hapon, mga kapatid, tinutulak-tulak niya ako, sinasapak niya ako, mga kapatid. Minsan nga, dati binawian ko siya. Dati binawian ko siya, pero nagsisisi na ako kasi, ayun, mga kapatid, grabe yung pambubuli na ginawa niya sa akin, mga kapatid, dati. Nung grade 4 ako, mga kapatid, at hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yun. Pero wala na ako sama ng loob sa kanya, promise. Wala na. Wala na talaga. Wala na ako sama ng loob sa kanya. Hindi, kasi umiiwas lang ako, ayoko ulit mabuli kasi nakakababa ng confidence, di ba? Kaya ayun. And ayun, kanina, mga kapatid, sumakay ako sa kanya, and ayun, naramdaman ko naman, mga kapatid, na napatawad ko na siya. And ayun, mga kapatid, kanina, dapat kasi 25 lang yung bayad. Sabi niya sa akin, 30. Huh? Pero binigyan ko pa rin ng 5 pesos. Okay na yun, mga kapatid. So, we are preaching love our enemies, but we are not applying it. Come on, mga kapatid. We have faith that we need to love our enemies, mga kapatid, but we are not applying it. Although mahirap talaga, mga kapatid. It took me ilang years, mga kapatid, before I overcame it. Mga kapatid. And I believe that you also can overcome it, mga kapatid. So going back, mga kapatid, obedience is our part in response to God's grace, mga kapatid. So meron tayong dalawang parte sa salvation. Meron tayong dalawang parte sa salvation, mga kapatid. First is faith. Second one is obedience. So without faith at obedience lang, hindi tayo maliligtas. Kapag meron tayong obedience, pero wala tayong faith, hindi rin tayo maliligtas. Kailangan magkasama yung faith and obedience, mga kapatid. So kung gusto nyo ng patunay, wait lang. Number 3, mga kapatid, dito sa libro, sabi rito, we receive God's gift of salvation by responding in faith and obedience. So, we need both, mga kapatid. Hindi pwedeng faith lang, hindi pwedeng obedience lang. So, kailangan parehas faith and obedience, meron tayo. Now, that is faith and obedience. Next, mga kapatid, grace. Grace is God's favor, mga kapatid. Swerte natin, no, ginagawan tayo ng pabor ng Diyos. Nakaka-inlove, mga kapatid. Ayun, mga kapatid, hindi natin deserve yung favor na yon, pero kusa niyang ibinigay, mga kapatid. Grabe, mga kapatid. Di ba, madalas humingi tayo. Best pwede favor. Uy, tol, pwede favor. Pero, dyan, Lord, hindi mo na kailangan magtanong kay Lord ng favor kasi binigay niya na. Hindi ka na kailangan magkaawa na, Lord, favor po, Lord. Kasi nandyan na. Nandyan na. At sabi sa pangalawa, it is a gift. Ito ay isang regalo, mga kapatid. Jacob, kapag binigyan kita ng regalo, anong gagawin mo? Bubuksan? Siyempre, tatanggapin mo muna, di ba? Bago mo buksan. Advance eh. Mga kapatid, grace is a gift of God. Ito ay regalo niya sa atin, mga kapatid. Hindi natin kailangan manghingi sa Kanya, mga kapatid, dahil kusa niyang ibinibigay. Ang problema sa atin, ayaw natin minsan tanggapin.
Pero minsan mga kapatid, pakapala na lang ng mukha eh. Tanggap tayo ng tanggap. Kuha tayo ng kuha. Ayun yung dalawang problema sa atin mga kapatid. Actually, medyo okay pa nga yung kuha tayo ng kuha eh. Pero yung tatanggihan natin yung grasya mga kapatid. Kabubuhan yun. Come on. Grace is a free gift from God, mga kapatid. At kapag regalo, kailangan natin tanggapin. And in return, kailangan natin alagaan. Kailangan natin pasalamatan. Kailangan in return, mapakita natin yung appreciation natin for that gift, mga kapatid. At paano natin mapapakita ang appreciation, mga kapatid? Through faith and obedience. Next, mga kapatid, His favor towards us causes Him to initiate something to help us. Dito ako pinaka na in love sa Diyos, mga kapatid. Because of His initiative. Ayun nga, paulit-ulit ko nang sinasabi na hindi natin kailangan manghingi. Kasi siya ay kusa. He initiated it. He initiates to give you the gift. Kaya kailangan mag-initiate din tayo tanggapin ito, mga kapatid. Next, no human effort. Hindi natin kailangan magmakawa, hindi natin kailangan lumuhod, hindi natin kailangan umiyak, hindi natin kailangan maging best person, mga kapatid. Grace is God's part, mga kapatid. Now, mga kapatid, the vertical line is the grace. Because it comes from above. Mula sa itaas, ibinigay niya ang grace, inabot niya ang grace dito sa atin sa lupa, mga kapatid. Upang ang buong mundo, mula kaliwa hanggang kanan, mga kapatid, ay maligtas, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. The grace, the faith, and obedience symbolizes the cross, mga kapatid. So, introduction pa lang yun. Sorry, ang haba pa ng time. May 1 oras pa ako. Wala kasing kanina eh. Kaya medyo haba. Susulitin ko na, mga kapatid. Now, mga kapatid, during the day of Noah, sa mga nakatapos na ng UTB dito, mga kapatid. So, the concept of grace, faith, and obedience, mga kapatid, began with the days of Noah. Wait lang po. No, mga kapatid, during the days of Noah, mga kapatid, sobrang sama na ng mundo. As in, lahat ng isipin yung kasalanan nandun na sa panahon ni Noah, mga kapatid. And gusto nang gunawin ng Diyos yung mundo, mga kapatid, sa pamamagitan ng tubig. Gusto niyang i-destroy. Kasi dito yung point na nagsisi ang Diyos na ginawa niya ang tao, mga kapatid. Dahil sa kasalanan ng tao, mga kapatid. God gave them the law, mga kapatid, pero they never obey. They never obeyed it, mga kapatid. Now, on the day of Noah, mga kapatid, saan natin makikita dyan yung grace? Actually, i-destroy na dapat ng Diyos ang mundo. Pero meron siyang habag sa tao. Meron siyang grace. Ano yung grace doon? Binalaan niya si Noah, mga kapatid, na magkakaroon ng isang malaking bagyo for how many days, mga kapatid? Binalaan niya si Noah na magkakaroon ng bagyo at sinabihan niya si Noah na kailangan gumawa niya ng arka or ng arko, ang Tagalog yun. Basta ark. Kailangan daw gumawa ni Noah ng parang barko, mga kapatid. Kung saan, doon papasok yung mga tao na mananampalataya at maliligtas, mga kapatid. So that is the grace of God. So, i-destroy na dapat, pero nahabag siya. Sige, meron tayong plan of salvation, mga kapatid. Gumawa ka ng arko, lahat ng gustong pumasok sa arko, mga kapatid, maliligtas. Ano yung faith doon, mga kapatid? Sa panahon ni Noah, sobrang hirap paniwalaan na babagyo for 40 days and 40 nights. Sama po ba, Pastor? 40 days and 40 nights, mga kapatid, na babagyo tuloy-tuloy at babaha. Sobrang hirap paniwalaan noon, mga kapatid. And Noah waited 120 years for that rain, mga kapatid. Sobrang tagal nag-intay ni Noah, mga kapatid, na dumating yung ulan, na dumating yung baha, mga kapatid. Noah preached
sa mga tao doon, mga kapatid, telling them na, sumakay kayo please, kasi babagyo, mamamatay kayo kapag hindi kayo sumakay. Pero walang naniwala kay Noah, maliban sa kanyang pamilya, mga kapatid. But Noah still believed that God will give that rain, mga kapatid, na ipoprovide ng Diyos, ipoprovide, parang mali yung term eh, na ibibigay ng Diyos yung baha na yun, mga kapatid. Naniwala si Noah. Noah had faith, mga kapatid. And he acted on obedience, mga kapatid, when he built the ark. So the grace, mga kapatid, sinabihan ng Diyos si Noah na babagyo at babaha. The faith there, mga kapatid, na nampalataya si Noah na doon sa sinabi ng Diyos. And the obedience there, mga kapatid, is yung aktong paggawa ni Noah, mga kapatid, at yung pag-share niya sa iba nung information na na-receive niya sa ating Panginoon. So that is grace, faith, and obedience. Diyan nagsimula, iyon, mga kapatid. Now, mga kapatid, during the time of Abraham naman, mga kapatid, God told Abraham to offer Isaac para matest yung pananampalataya ni Abraham sa Diyos, mga kapatid. Sabi niya kay Abraham, i-offer mo si Isaac sa akin, mga kapatid. And when Abraham was about to kill Isaac, mga kapatid, pinigilan siya ng Diyos, mga kapatid. So ano yung grace doon, mga kapatid? Wait lang, hindi pa pala kompleto yung story ko. So habang, nung papatayin na niya sana si Isaac, mga kapatid, pinigilan siya ng angel, mga kapatid, at meron siyang nakitang ram. Ram ba yun or lamb? Ram. May nakita siyang ram, mga kapatid, na naging substitute para kay Isaac, mga kapatid. Now, ano yung grace doon, mga kapatid? Ano yung grace doon? Before pa man dalhin ni Abraham si Isaac doon sa bundok, mga kapatid, meron nang nakaprepare na substitute ang Diyos. Habang sila ay naglalakbay papunta sa bundok, mga kapatid, Isaac asked Abraham, asan yung i-offer? Ang sabi ni Abraham, mga kapatid, God will provide. Abraham had faith, mga kapatid. Naniwala sa Abraham, nanampalataya sa Abraham na may ipoprovide ang Diyos. At kung wala mang iprovide ang Diyos, mga kapatid, patuloy pa rin siyang mananampalataya. Patuloy pa rin siya mag-o-obey, mga kapatid. As a father, mga kapatid, sobrang hirap nun. Ikaw pa, handa mo ba akong i-offer? Handa mo ba akong patayin? Mahirap yun, mga kapatid. Pero yung grace ng Panginoon, even before makarating sila sa bundok, mga kapatid, nandun na yung substitute. Nanampalataya sa Abraham. And Abraham obeyed when he was about to kill Isaac. Pero pinigilan siya ng anghel. And instead, meron isang ram na naging substitute para kay Isaac, mga kapatid. Kung ako siguro yun, mga kapatid, hindi ko gagawin. Hindi talaga. Sobrang hirap, pero ganun yung pananampalataya ng Abraham, mga kapatid. That is why he was called the father of faith, mga kapatid. Next, mga kapatid, the tabernacle. So ito, yung mga kinikwento ko ngayon, nandito lahat yon sa Unlocking the Bible. Now, what is the tabernacle? The tabernacle, mga kapatid, is the way of salvation noong Old Testament. Every time na magkakasala ang mga tao, mga kapatid, they need to offer an animal, mga kapatid, as a burnt offering. Kailangan nilang mag-offer, kailangan nilang pumatay ng isang hayop, mga kapatid. At kailangan yung dugo na yun, mga kapatid, ay i-sprinkle doon, mga kapatid, sa most holy place, mga kapatid. Imagine, mga kapatid, every time magkakasala tayo, mga kapatid, kung ganun pa rin ngayon, every time magkakasala tayo, mag-offer tayo. Ubos siguro yung mga hayop, mga kapatid. Wala na tayong kakainin. Ganoon noong Old Testament, mga kapatid. And take note, mga kapatid, kailangan yung animal na i-offer nila ay perfect. Without blemish, without dark spot. Kailangan sobrang perfect, mga kapatid. Walang sugat,
walang kung anumang tuldok na madumi doon sa animal na yun, mga kapatid. Ganoon noong Old Testament sa tabernacle. What is the grace there, mga kapatid? Grace is the forgiveness of their sins. They need to believe na kapag kinatay nila yung hayop na yun, kapag inoffer nila yung hayop na yun, mga kapatid, sila ay maliligtas. And they acted in obedience, mga kapatid, sa pag-offer noong animal na yun, mga kapatid. And that is the tabernacle. And sabi sa Hebrews 9:22, mga kapatid, and according to the law, almost all things are purified with blood. And without shedding of blood, there is no remission. Kapag walang dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Let's go back, mga kapatid. Sa days ni Noah, hinahanap ko kung asan yung dugo. Asan yung dugo dyan, Lord? And I realized na yung dugo ng mga tao, mga kapatid, yung mga taong hindi nakasakay, yun yung naging plan of salvation ng mga taong nakasakay sa arko. Next, yung dugo ng ram, yung nagligtas kay Isaac. Yung dugo ng mga hayop ang nagligtas sa mga tao. Mga kapatid, always remember, walang dugo, walang kapatawaran. And that, what is the good news? These are all in the Old Testament, mga kapatid. Because of the cross, mga kapatid. Because of the blood of God, Jesus. Because of the blood of Jesus, mga kapatid. Hindi na natin kailangan gumawa ng arko, hindi na natin kailangan mag-offer ng ram, hindi na natin kailangan pumunta sa tabernacle, mga kapatid. Come on, bakit walang pumapalakpak? Dahil sa dugo ng ating Panginoon, hindi na natin kailangan gawin yung mga yon. Hindi na natin kailangan mag-offer, hindi na natin kailangan mag-sacrifice, mga kapatid. We are so blessed right now, mga kapatid. We have the advantage, mga kapatid. We have the privilege, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos. Ang grace ng ating Panginoon, mga kapatid, it enables us, mga kapatid, na hindi na magawa yung mga bagay na yon. Imagine, mga kapatid, sobrang hirap. Kapag magkakasala ka, mag-o-offer ka, nakakapagod yun. Pero dahil sa dugo ng ating Panginoon, mga kapatid, the blood of God became the substitute. Became the permanent substitute. Mga kapatid, hindi lang basta-basta substitute. It becomes the permanent substitute. Hindi na natin kailangan mamatay. Hindi na natin kailangan magbuwis ng buhay. Hindi na kailangan ng dugo natin. Mga kapatid, hallelujah, Jesus. Now, mga kapatid, I have here the veil. What is the veil? Explain ko lang, mga kapatid, na, wait lang, saan ba yun? Wait lang, ah. Sa tabernacle dati, mga kapatid, sa tabernacle dati, yung loob ng tabernacle, nahati sa dalawa, mga kapatid. This is the holy place, and this is the most holy place. So, sa holy place, mga kapatid, nandito yung golden candlestick, altar of incense, table of shewbread. So, hindi ko na i-elaborate, mga kapatid. Dito sa most holy place, dito ini-sprinkle yung dugo, mga kapatid. At dito sa most holy place, only high priest ang mga nakakapasok doon. Yung mga matataas na pare lang noong panahon nila, mga kapatid, ang nakakapasok dito sa most holy place. At kailangan yung high priest na yun, mga kapatid, kailangan wala siyang dumi sa katawan, wala siyang... Kaya dito, mga kapatid, sa brazen laver, naglilinis muna sila bago pumasok dito sa tabernacle mismo. Kasi kailangan walang makitang dumi sa kahit anong parte ng katawan nila, sa suot nila, mga kapatid. Dahil kapag may nakitang dumi, mga kapatid, sila ay mamamatay rito. Sa the most holy place, mga kapatid. At sa holy place, saka sa most holy place, meron nagse-separate, mga kapatid, and that is the veil. So parang merong kortina na nagse-separate, mga kapatid. Dahil walang pwedeng pumasok na iba rito, mga kapatid, maliban sa mga pare, mga kapatid. So, ayun yung purpose ng veil, mga kapatid. And alam nyo ba, mga kapatid, noong si Jesus Christ, mga kapatid, noong tumulo yung dugo niya sa lupa, mga kapatid, noong siya ay mamamatay na, mga kapatid,
there was an earthquake and the veil was torn, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Na hindi lang high priest ang pwedeng pumasok sa most holy place, kundi pwede na tayong pumasok, mga kapatid. Pwede na tayong magkaroon ng connection. Pwede na tayong magkaroon ng relationship, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hindi lang si pastor ang pwedeng pumasok, mga kapatid, kundi pati tayong mga makasalanan. Pwede na magkaroon ng relationship sa ating Panginoon. Pwede na natin siya makausap. Pwede na natin siya ma-experience, mga kapatid. When the blood of God flowed from the cross, mga kapatid, papunta sa lupa, there was an earthquake and the veil was torn. We have now the privilege to experience the love of God, to experience the forgiveness of God, mga kapatid, without condemnation, mga kapatid. Hindi na natin kailangan maging malinis, mga kapatid, para lang maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Hindi na natin kailangan maging pare. Mga kapatid, hindi na natin kailangan mag-offer, mga kapatid. We just need to offer ourselves to God, mga kapatid. We just need to offer our heart to God, mga kapatid. Kailangan lang natin ibigay ang ating puso at isipan sa Kanya, mga kapatid. Kailangan lang natin hayaan siya na pumasok sa atin, mga kapatid. And that is the grace of God, mga kapatid. It is so amazing, mga kapatid, na hindi kayang i-explain sa words, mga kapatid, na walang anumang makakapag-explain, mga kapatid. Ang sarap sa pakiramdam, mga kapatid. Yung mga tao sa Old Testament, hindi nila nararanasan yung nararanasan natin ngayon. Grabing privilege, mga kapatid. Grabe yung grace, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. And what's the good part, mga kapatid? God saved man to establish a blank with them. Sa mga nag-undergo na ng UTB, ano ang answer dito? Relationship, hindi po. God saved man to establish a blank with them. Hala. Covenant, mga kapatid. God saved man to establish a covenant with them, mga kapatid. Now, mga kapatid, let us differentiate contract and covenant, mga kapatid. Sa contract, merong expiration, mga kapatid. Sa covenant, wala, mga kapatid. Sa contract, merong terms na kailangan sundin both parties. Kasi kapag hindi sumunod ang isang party, maaring ma-void yung contract, mga kapatid. Sa covenant, walang ganon. Hindi man natin gawin yung part natin, mga kapatid, pero ginagawa pa rin ng Diyos yung part niya sa covenant. Wala man tayong faith, wala man tayong obedience, pero yung grace niya nandyan pa rin, mga kapatid. Ganon yung covenant ng Diyos sa atin, mga kapatid, na kahit wala tayong gawin, minamahal niya tayo, mga kapatid, na kahit wala tayong gawin, patuloy pa rin yung pagpapala niya sa atin, mga kapatid. God established a covenant with us, mga kapatid, that His grace will continue until the end of time, mga kapatid. Hanggang sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, yung grace, nandyan, mga kapatid. Now, mga kapatid, sabi sa 2 Corinthians 12 verse 9, and He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. The grace of God is sufficient. Sobrang, hindi ko ma-explain. Kung iisipin mo, mga kapatid, hindi mo kayang isipin. Ganun yung grace ng Diyos sa iyo. Pero, before God passes blank, He will always extend blank. Anong blank? Sabi ko sa inyo, this is unlocking the Bible, mga kapatid eh. Second blank is mercy. First blank is no. Judgment. Before God passes judgment, He will always extend mercy. Let us always remember, mga kapatid, na kahit gaano pa kalawak ang mercy ng Diyos, mga kapatid, darating ang panahon na magkakaroon ng judgment.
Kaya hindi natin dapat abusuhin ang mercy ng ating Panginoon, mga kapatid. Sufficient siya, mga kapatid. Sobra-sobra. Pero kapag dumating yung time, mga kapatid, na bumalik ang ating Panginoon, wala nang mercy. Katulad nung sinabi ni Sister Sweet last youth service, mga kapatid, meron daw siya nakita roon sa may sanctuary, mga kapatid, na when God comes back, He will not save but to judge, mga kapatid. Kaya habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, bumalik na tayo. Habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, bumalik na tayo sa Kanya. Before God passes judgment, He will always extend grace, mga kapatid. Tatandaan nyo yun, mga kapatid. Before God passes judgment, He will always extend His grace, mga kapatid. Now, I have here an illustration, mga kapatid. Wait lang. Lagi na lang tubig yung illustration ko. No, mga kapatid, the grace of God is like a water, mga kapatid. Limang sabi nga niya, mga kapatid, when we drink the living water, mga kapatid, we will thirst no more. Now, when God pours His grace to us, mga kapatid, mapupuno tayo, mga kapatid, ng Kanyang grace, ng Kanyang pagmamahal, ng Kanyang care para sa atin, mga kapatid. But what is the problem, mga kapatid? Minsan, mga kapatid, yung grace na binibigay ng Diyos, inaalis natin sa ating sarili. Ilalagay natin sa makabundong bagay, mga kapatid, sa kasalanan, mga kapatid. Kaya hindi tayo buo, mga kapatid. Kaya minsan feeling natin ang layo-layo ni Lord sa atin, mga kapatid. Kasi yung grace niya sinasayang natin. And what is the good thing, mga kapatid? God is always ready to fill us again with His grace. Minsan, alam niyo, mga kapatid, hindi lang puno eh. Sobra-sobra pa, mga kapatid, umaapaw pa. Pero anong ginagawa natin, mga kapatid? Inaalis ulit natin, mga kapatid, yung grace. Pero siya ulit, pupunuin niya tayo ulit, mga kapatid. Pero what is the problem, mga kapatid? Alam niyo yung problema? When the rapture comes, mga kapatid, wala na yung grace. Wala na yung grace kapag dumating yung rapture, mga kapatid. Pag dumating yung rapture, tapos wala tayo ng grace ng Panginoon. Kahit manghingi tayo, kahit magbakaawa tayo, mga kapatid, wala na. Wala nang maibubuhos ang Diyos, mga kapatid. Kaya wag na nating antayin na bumalik pa ang ating Panginoon, mga kapatid. Wag na nating antayin bumalik pa ang ating Panginoon, mga kapatid. Kasi kapag bumalik siya, mga kapatid, at hindi pa tayo nakakabalik, iwan talaga tayo, mga kapatid. And take note, mga kapatid, when God comes back, there is judgment. There is tribulation, mga kapatid. There is 7 years of tribulation na pagdadaanan natin, mga kapatid. Before God passes judgment, He will always extend His grace, mga kapatid. Now, mga kapatid, sabi ko sa inyo kanina, the cross, or grace, faith, and obedience symbolizes the cross, mga kapatid. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang salvation dapat ay para lang sa mga Jews? Para lang sa mga Israelites dapat ang salvation. Buti na lang tinanggihan nila, no? Paano kaya kung hindi tinanggihan ng Israelites yung salvation ng Diyos? Kawawa tayo. Pero tinanggihan nila, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, bakit sa tingin ko ganyan yung form ng cross? Pwede naman kasing isang diretso lang, di ba, mga kapatid, yung cross. Kaya ganyan yung, for me lang wala to sa Bible. Baka sabihin nyo nasa Bible to. For me, kaya ganyan yung symbol ng cross, mga kapatid. Tama si tita. Because from Israel, mga kapatid, God extends His love all throughout the world, mga kapatid. He came from heaven to earth
to save humanity, mga kapatid. To save you. To save you, Brother Oliver. To save you, Jacob. To save you, JM. To save every one of us, mga kapatid. And mga kapatid, the good thing, mga kapatid, because of the cross, hindi na natin kailangan yung tatlong yon. Hindi na natin kailangan ng arko. Because God already made the covenant na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Hindi natin kailangan mag-offer ng ram. Kasi hindi nahahayaan ng Diyos na i-offer natin ang ating mga anak, mga kapatid. Hindi na natin kailangan ng tabernacle, mga kapatid. Because now He is the walking tabernacle, mga kapatid. Na kapag tayo ay pupunta sa Kanya, mga kapatid, handa niya tayong patawarin, mga kapatid. Come on, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. The cross already overcame it all. And my title right now, mga kapatid, His grace changes everything. That is why we are now called the New Testament. Because we are not living on the old traditions, mga kapatid, on the old way, on the old methodologies of salvation, mga kapatid. We are now the New Testament because we are now new creations of God, mga kapatid. After we are being born again, mga kapatid, binago niya tayo. His grace changes us. His grace changes our living, mga kapatid. His grace changes our attitude. His grace changes kung ano pa man, mga kapatid. His grace changes everything, mga kapatid. We just need to do our part. We just need to understand the component of salvation, mga kapatid. God already gave the grace. It is now our part to act on faith and obedience, mga kapatid. The grace of God, through faith and obedience, allows us to be together with Him, mga kapatid. Kaya pala nauna nung January, mga kapatid, yung teachable spirit or yung faith, and then nung February, yung obedience. Kasi hindi natin lubos na may intindihan, mga kapatid, ang grace ng Diyos kapag wala tayong faith at kapag hindi tayo marunong sumunod. Pinaintindi muna sa atin, mga kapatid, noong January na kailangan natin ipagpakumbaba ang ating mga sarili para matanggap yung grace na yun, mga kapatid. Ipinaintindi sa atin noong February na kailangan muna natin mag-obey sa Kanyang salita, mga kapatid, para matanggap natin yung grace na yun. Simple lang naman yung gusto niya, mga kapatid eh. Yung obedience na tinatawag dyan, mga kapatid, yung obedience na sinasabi dyan, mga kapatid, simple lang naman eh. Gusto niya lang tanggapin natin yung regalo. Mahirap ba tanggapin ang regalo, mga kapatid? Mahirap kapag nagsa-self-pity tayo. Mahirap kapag kinokondemn natin ang ating sarili. Mahirap kapag sa tingin natin hindi tayo worth it, mga kapatid. Hindi talaga tayo worth it, mga kapatid, pero sa paningin ng Diyos, worth it tayo, mahal niya tayo eh. Di ba kapag mahal mo ang isang tao, kahit gaano kasama yung gawin niya sa'yo, mahal mo pa rin siya? Di ba? Naintindihan mo, baka may reason siya. Naintindihan mo, di ba? Lubos pa roon ang pangunawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Na kahit makasalanan tayo, mga kapatid, naiintindihan niya pa rin. Mahal niya pa rin tayo. Nandiyan pa rin yung grace niya, mga kapatid. Isa lang naman ang gusto nang mangyari ng Diyos, mga kapatid eh. For us to be together with Him. Kasi noong una, mga kapatid, sina Adam and Eve, they had the closest interaction with God. Naririnig nila ang Diyos, mga kapatid. Nakakausap nila ang Diyos. Naririnig nila yung boses ng Diyos. At nagkaroon sila ng conversation with God, mga kapatid, noong panahon ni na Adam and Eve. At nawala yun. Mga kapatid, noong sila ay nagkasala, mga kapatid. That is why God is offering Himself to us. Sabi ko ron sa isang photo bars ko dati ng preaching ko noong 2020 yata tayo, hindi tayo kapili-pili, pero piniling niya. Tayo, kailan natin pipiliin ang kapili-piling siya, mga kapatid. God wants us to be together with Him. This 2022, mga kapatid, let this be our goal, mga kapatid, to be connected once again with God.
We never know, mga kapatid. Maaring bukas, rapture na. Maaring next week, next month, or the end of the year, rapture na. We never know. Hindi natin hawak ang future, mga kapatid. Pero meron tayong pinangahawakan. Ang grace niya, mga kapatid. And ang ganda ng theme na togetherness. Together as the church, we will be together again with God, mga kapatid. Now, mga kapatid, sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5 to 8, "But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all." Yung dapat parusa sa atin, napunta sa Diyos, napunta kay Jesus Christ when He died on the cross. Nasugatan siya para mapatawad tayo. Yung dugo niya, mga kapatid, ang kagalingan natin. Imbes na tayo yung ipako, mga kapatid, siya na yung napako para sa atin. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent. So he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people, he was stricken. So English, hindi ko maintindihan. Basta yun na yun. Ang context lang yan, mga kapatid. Because of the blood of God, we have now the grace, mga kapatid. If ayaw nyo sa title ko, mga kapatid, kanina, yung His grace changes everything, meron pa akong isang title. It is finished. Wala ka nang kailangan gawin pa. Hindi mo na kailangan mamatay, hindi mo na kailangan magsinakulo, mga kapatid. Hindi mo na kailangan magpapako sa krus, mga kapatid. Hindi mo na kailangan magmakaawa sa Diyos. Come on, mga kapatid. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Yung habag ng Diyos ay nasa sa iyo, mga kapatid. Yung pagpapatawad ng Diyos ay nasa sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Let's all stand, mga kapatid. Hallelujah. Jesus, Jesus. Let's all give God the highest praises. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tapos na, panalo na ng Diyos. Hindi na natin kailangan makipaglaban, mga kapatid. Hindi na natin kailangan makipaglaban sa kaaway, mga kapatid. Tinapos na ng Diyos, mga kapatid. Tapos na, mga kapatid. Tapos na. Come on, hallelujah, Jesus. Niransom na tayo ng ating Panginoon. Binayaran na niya yung dapat nating bayaran, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. All we need to do now, mga kapatid, is to have that faith. All we need to do now is to have that obedience, mga kapatid. To act upon that grace of God, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Habang meron pang habag, mga kapatid, habang meron pang grace, mga kapatid. Wag na natin bitawan ito, mga kapatid. Hallelujah. We never know our tomorrow. We never know what will happen tomorrow, mga kapatid. Come on, mga kapatid. The end is near. Jesus is coming back, mga kapatid. Jesus is coming back. Kaya balik na rin tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, as we continue to meditate God's presence and His love. Alam ko, mga kapatid, na nangungusap at kinakausap ka ng Panginoon ngayon. As we sing this song before we come to the altar, mga kapatid, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you, Jesus. Thank you for your cross. Thank you for your grace and your love. You paid the price for me, God. Thank you, Jesus. Thank you for the price you paid. Thank you for the price you Thank you, Jesus. bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing and grace. gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for this
Lord. Yes, Jesus. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Yes, God. Now all I know And forgiveness. is Come on, hallelujah. Thank you, God, for your forgiveness. Worthy is the Lamb seated on the throne. Hallelujah. Thank you, Jesus. I crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, Jesus. Is crucified. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon. Worthy is the Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. High and lifted up. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Oh, God. Come on, lift Jesus higher. Jesus. Jesus. Hallelujah. He's crucified. Salamat, Panginoon. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Worthy is the Lamb. 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 Come on, sing it. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Come on, can we sing once again without an instrument, all of us? Everybody sing with all of our hearts, man. Buddy. Come on. Worthy is the Lamb. Come on, feel this song, man. Buddy. Seated on the throne, Hallelujah. crown you now with many crowns. You reign victorious. Come on. You are here because of the grace we don't deserve. High and
You don't deserve it, but because of His love and His grace. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. now, lahat ng singers and musicians, we don't need to sing and play. Let's just worship the Lord right now. Lahat ng kapatiran, come on. With all of our heart, let's embrace His love. If you understand God's grace, He says, it is finished. It is finished. Tapos na lahat, mga kapatid.